For everyone na nandito, welcome dito sa call natin. And ang intention natin to discuss for today is how to productize your service in 6 weeks or less and start a multiple 6 to 7 figure months na business. So if you're new here, my name is Mark Allen and I'm currently co-scaling 9 agencies and freelancing businesses to multiple 7-figure months. And also at the same time, I am leading hundreds of freelancers and agency owners scale to multiple 6 to 7 figures without burning themselves out. Kasi magkaiba yun, yung magkaroon tayo ng maraming pera and magkaroon tayo ng may pera at the same time hindi tayo burned out. Na-enjoy pa rin natin yung life. So kinukuha natin yung mga lessons from those experiences and putting it here in a YouTube video to hopefully help you scale without burning yourself out then. So again, my name is Mark Allen and welcome sa Ready to Scale. And before I continue, if you're a subscriber, welcome back. And if you're new here, feel free to like and subscribe after ma-watch itong video na to. And if you find this helpful. Okay. Anyway, usually, ang mga taong nakikinig sa akin, dalawang klase sila. They're either, una, kasi yung mga papakita ko sa inyo medyo malalim siya ng onte, but either pwede tayo mag-complain, ala, ang dami naman kailangan gawin dyan, or parang hirap naman ata niyan, or buti na lang nakita ko kung paano yung mga kailangan gawin, ano yung mga next steps, and ano yung mga pwedeng unahin so that I can scale my business. Ngayon, hopefully, yung mga tao nandito sa bandang inspired na part. Kasi in my experience, yung mga inspired na tao, sila yung mga taong intentional. Part ng pagiging intentional is choice natin na nandito tayo ngayon. So ang tanong ko sa inyo guys, ready ka ba to get inspired and intentional ka ba na nandito ka ngayon sa call natin today? Kasi today's agenda, ang very important na maintindihan natin na in this small amount na ibibigay natin at gagamitin natin together, my goal is to make a big impact for you in the following ways. Una is magkaroon ng confidence to deliver yung result and offer your service na hindi ka kailangan mag-work ng 12 to 16 plus hours per day. Okay? Meron bang naka-experience na dati? Okay, pwedeng nagsisimula pa lang tayo. So, nagkaroon tayo ng client, edi masaya kasi may nagbabayad na client sa atin online. However, habang tumatagal, kakakuha natin ng client, dagdag ng dagdag yung working hours natin hanggang sa dumating yung point na medyo buong araw na nagwo-work. Meron bang mga nakaka-experience na ganyan dito? Di ba? Masaya yung may income eh. Pero, syempre, challenge din na minsan, nauubusan na tayo ng oras. Nauubusan na tayo ng waking hours, di ba? So, ang intention natin is magkaroon ka ng confidence na hindi mo na ma-experience to and at the same time, magkaroon ng clarity on what you can do right now para magawa natin yon. Because, syempre, baka gusto mo pa mag-grow at yung mga alam natin, kaya ka nandito kasi yung mga tinry mo in the past, baka hindi na siya uubra para sa gusto mong mangyari in the future. So ito yung intention natin. And finally is hopefully dito sa call natin mabigyan namin kayo ng way to have that competence by helping you unlock your capabilities as a leader. Kasi pag natutunan mo kung paano mag-productize ng service and matutunan natin kung sino yung kailangan natin maging in order to do that, then almost automatically yan, papunta tayo sa multiple 6 to 7 figure months. So that eventually, hindi lang money yung meron ka. Time freedom din. Okay, gusto mo ba to? Kasi kung interested ka dito, then ito yung hihingin kong favor sa'yo, kung okay lang. Okay? Kasi today, ang gagawin natin is a workshop. Ibig sabihin, may work tayong gagawin na onte dito sa call. Dito pa lang sa call, pwede na natin unti-unti ma-figure out yung productized service mo. So, if you haven't yet, please get your pen and paper or kung saan ka man magte-take down ng notes kasi yun nga, may activity tayong gagawin dito. So workshop to guys, as much as possible, we want to be interactive dito so that you can get the most out of this webinar natin. So kasi kung game ka na, on this workshop, meron tayong 3 main agenda. Una is, paano ba natin malalaman kung ready na tayo to productize our service? Okay? Kasi dito, ako yung tipo ng tao na hindi ko naman kailangan ipilit sa inyo kung ano yung next na gagawin kasi my style is more about, depende sa level mo. Yun yung kailangan nating next step na gawin. So lilinawin natin yan kung ready ka na for this one. Next is papakita ko sa inyo yung step-by-step process on how you can actually do that, yung pag-productize ng service. Obviously, we can only do so much dito sa time slot na meron tayo ngayon, pero at least you will have the high-level steps kung paano natin magagawa to. And finally is papakitaan ko pa kayo ng real-world examples of productized services na hindi lang nandito sa local, kundi international din. Plus yung mga actual productized services na mga tinuturuan namin mga mentees right here. Okay? So excited ba? Excited ba dito, guys? So ang caveat lang netong pag-uusapan natin is yes, everyone can watch and learn itong papakita ko sa inyo, pero ngayon pa lang sabihin ko na hindi pa to para sa beginners. Okay? Kasi kung hindi natin
kung hindi pa malinaw kung ano yung service na i-offer natin sa client, then ano yung pa-productize natin, di ba? So, medyo challenge yun. At the same time, hindi rin to para sa mga taong hindi pa alam kung sino yung isa-serve nilang market. Kasi kung hindi nila alam kung sino yung isa-serve nilang market, then paano natin ma-offer tong service na to, di ba? But again, feel free to watch this kung sakali mang nagsisimula ka pa lang. Kailangan lang natin ma-identify na baka hindi pa to yung next required action mo. Okay? So, medyo scaling kasi yung pag-uusapan natin dito. Okay. So, to start, yan, pakita ko lang quickly ano ba yung difference ng growth versus scaling. Okay, kasi baka na-experience nyo to guys. Sa mga nakakausap ko ng mga freelancers, agency owners at ibang mga business owners, normal lang na dumadaan tayo dito sa growth phase tsaka sa scaling phase na tinatawag. Yung growth phase, ito yung time na lumalaki yung income natin, but at the same time, lumalaki din yung stress natin. Meron ba nakaka-experience ng ganyan dito? Just like me, many, many years ago na, okay, dumadami nga yung income, pero parang palaki ng palaki yung sakit ng ulo, di ba, sa business. Meron ba? Meron bang ganyan? And ang intention kasi is, walang problema dito walang problema dito. Talagang dadaan tayo sa growth phase from time to time. Okay? Ito yung mga tanim period. Kung baga, may tinatanim tayo para makapag next level tayo. Pero eventually, umpisa pa lang sana na nagsa-start tayo mag-business is isipin na natin yung scale. Okay? Kasi hindi ito sustainable, yung ganitong level. Di ba? Hindi ito sustainable. Ang gusto natin mangyari is pag nag-grow yung income natin at nagsascale yung business natin, ideally, yung stress natin is hindi sobrang laki yung pag-grow. Okay? Nakikita niyo ba yung difference, guys? Yan. And the reason why this is a problem is kasi most freelancers and agency owners and business owners na nakakausap ko, stuck sila dito sa growth na phase. Okay? And gusto sana nating mapunta dito sa highly scalable business na tinatawag namin by doing some things on the back end ng business mo para maging scalable siya. And the reason why this is happening, etong medyo stressful na growth phase na to, is because usually yung mga freelancers is ganito yung experience nila. For example, ito yung isang freelancer, di ba? Sa simula, pwedeng, nagkaroon sila ng client. So, pwedeng binabayaran sila ng dollars, di ba? Kahit na nasa bahay lang. Syempre, masaya yun, di ba? And dahil masaya yun, gusto nating dagdagan pa yung kinikita natin kasi nasa bahay lang naman tayo, wala naman traffic, hindi naman tayo masyadong lumalabas, di ba? Because of that, magdadagdag tayo ngayon ng isang client. Okay? Yun nga lang, minsan yung isang client na yun is pwedeng iba yung business or pwedeng iba yung ginagawa natin para sa client na yun, pero walang problema. Walang problema kasi kayang-kaya pa naman natin ng time natin during this time. However, ito na yung mga oras din na dadami na yung mga kumbaga tumataas na yung pangarap natin, di ba? So, pwede na tayong mag-invest na tayo ng onte, like pwedeng sa kotse, or pwede sa bahay, or pwedeng sa team, nag-invest na tayo sa team. So, kaka-invest natin, syempre, mag-i-increase din yung next level na kumbaga cost natin pagdating sa business. And dahil nag-i-increase yung cost natin sa business, gusto pa nating magdagdag ng income. Usually, the way we add income is to add a client. Okay? Pero ito yung mga time. I'm not sure kung na-experience nyo to guys. Pero ito yung mga time na medyo, ayun na, nafe-feel na natin yung growth pains ng business. Okay, medyo marami ng moving parts na nangyayari sa business. Oh my gosh, nagsasabay-sabay na yung mga nangyayari sa business. So, pero dahil lumalaki na yung cost, lumalaki yung demand, hindi na natin mapigilan kahit nag-i-increase din yung expenses natin. So, kailangan natin magdagdag ng client. Tapos eventually, maglalagay ka ng tao, another bayarin na naman yon. So, dagdag na naman tayo ng client. Eventually, padagdag yung cost. Tapos, kailangan nating dumagdag yung client. So, ang ending, kung iba-iba yung direction ng client natin, mga clients natin, at sobrang dami nating hinahawakan, nagiging sabog yung business. And pag naging sabog yung business, ito yung ginagawa ng karamihan ng tao. So, minsan, napupunta na yan sa overwhelm, napupunta na sa lack of confidence to deliver yung result. Kasi tama ba? Kaya ko ba talagang i-deliver yung result para sa client ko? Minsan, ito na, nawawalan na ng tulog, o kaya nasa-stress na ng husto, o kaya frustrated na sa work. Hindi lang sa work, pati sa ibang tao pa. Di ba? Or worse, burnt out. Di ba? Nagigets nyo ba? Nakikita nyo ba yung gusto na yung sinishare ko dito, bakit importante itong pinag-uusapan natin? So ibig sabihin, ayaw nating ma-stuck dito, guys. Kasi hindi ito sustainable, 'di ba? Kailangan natin matutunan kung ano yung shift na kailangan natin puntahan. And yung shift na yon is from this na sabog tayo kung saan-saan napupunta yung business natin into something like this. Like ito, imagine mo, ikaw to as a business owner. Ngayon, isa sa difference na mangyayari is instead na sabog yung attention mo, ngayon, focus ka lang sa isang bagay. And yung isang bagay na yon is yung sarili mong business. Ngayon, yung business na yon, pwede naman siyang mag-serve pa rin ng multiple clients
Kasi na-productize natin yung business mo. And can you see yung difference? Na yung ganitong type of model, tama ba na mas sustainable siya? Di ba? Mas sustainable siya kasi isa lang yung focus natin. Isa lang yung tinatrabaho natin. Yung main na tinatrabaho natin is yung business natin. And the reason this is important kasi in every high performing na intention natin or high performance na gusto natin puntahan, ang crucial talaga dito is yung focus. Bakit importante yung focus? Kasi we only have limited amount of time. Diba? Like, kung pwede lang sana na meron, kung pwede ko lang dagdagan kahit isang oras lang yung isang araw sana, di ba? Masaya na sana kung maging from 24 maging 25 hours per day, di ba? Mas okay sana, pero hindi eh. Di ba? Limited lang yung time natin. So wala tayong magagawa doon. Ang tanong na lang is ano yung pwede nating magawa kahit na 24 hours lang yung meron tayo. Di ba? So dito is ibig sabihin, ang ultimate goal natin dito sa session natin is not necessarily to productize your service. Okay? Now pay close attention dito kasi this is important. Okay? Na ang ultimate goal is not necessarily to have a productized service. Ang goal is to increase yung tinatawag naming productive hourly rate. Okay? So again, ang goal is not to actually have a productized service. Ang goal is to increase yung productive hourly rate natin. Okay? So productive hourly rate, also known as PHR. So yung PHR, ito yung X-ray vision natin para malaman kung totoo bang productive tayo. Okay? And dito rin natin malalaman kung kailangan na ba natin mag-productize ng service kasi pag hindi tayo masyadong masaya sa PHR natin, then ibig sabihin meron pa tayong mga pwedeng i-improve sa service natin. Okay? So paano natin gagawin yun? Gagawin natin itong productive hourly rate natin by looking at the relation of your income and the time that you use to generate that income. Okay? So kanina, pinakita ko sa inyo na ang goal natin dito is hindi lang pera. Ang gusto natin is may pera and may time. And dahil yun yung goal natin, ang intention natin, pag may tatrabahuhin tayo, ideally, titingnan natin yung income tsaka yung time na ginagamit natin to generate that income. The higher yung PHR natin or yung productive hourly rate natin, then the more time freedom na meron tayong pwedeng magawa sa life natin. Okay? So, are we clear so far? Kasi ito na, pa-ready na yung notes nyo kasi ite-test natin ngayon kung ano ba yung PHR nyo or yung productive hourly rate. Okay? So, paano ba natin malalaman kung ano yung productive hourly rate natin? Is, sa ngayon, again, this is yung X-ray vision natin para makita kung ready na ba tayo to productize yung service natin. And meron tayong formula na ginagamit para magawa yon. Yung formula is una, i-compute mo yung monthly income na meron ka. So, sa notes mo, palagay, monthly income. Magkano yung monthly income mo ngayon? Ngayon, dahil hindi lang income yung titignan natin, kundi yung time din, then, i-divide natin siya sa hours per week na nagtatrabaho ka. Okay? And then from there, assuming na 4 weeks a month ka nag-work, then i-divide natin siya by 4. Okay? So, ano yung example niya? So, yan yung result ng productive hourly rate natin. Okay? So, example, let's say kumikita ka ng $3,000. Okay? Now, i-divide natin siya by 40 kasi kunyari nag-work ka ng 8 hours per day, 5 times a week. So, 40 hours yun. And then, i-divide natin by 4. Okay? I-divide natin by 4. Yung 4 is yung 4 weeks in a month. Ngayon, yung sagot dyan is yung tinatawag natin PHR or yung productive hourly rate. Okay? Yan. So, ganyan yung gagawin natin. And ngayon, magkakaroon tayo ng 1-minute activity to compute your PHR. Bear with me dito kasi importante siya para sa mga next na gagawin natin. So, bigyan ko kayo ng 1 minute, guys. But before that, clear naman ba yung instruction? Kasi kung clear, then pa-compute sa notes nyo. And then, let me know if, pagtapos nitong timer, tignan natin. Okay. Ayan. Nice. Congrats. Yan. So, thank you for that. So, yun. Ngayon, nalaman na natin yung PHR natin. Ang tanong ko sa inyo, guys, is masaya ba kayo sa nakikita nyo? Or medyo parang gusto pa nating pataasan yung PHR natin, guys. Yeah. Di ba? Di ba? Ganyan din ako nun eh. Nung natutunan ko nung nakita ko yung katotohanan, kumbaga, dito pumasok na, oh my gosh, parang, di ba? Shocking, no? Di ba? Na parang, akala ko pagod na ako, trabaho before, pero ito lang pala yung productive hourly rate ko. And nothing wrong with this, di ba? One of the breakthroughs para sa akin is when we are radically honest with ourselves, with our situation, doon tayo mas bibilis mag-level up. Okay? Walang problema kung mababa yan. Ang problema is kung hindi natin alam yan. Di ba? Pero dahil ngayon, alam nyo na, now we can move forward and pwede natin pataasin yan. Okay? Kasi if you wanna grow your business and ayaw mong income lang yung tinitingnan natin, instead, ang gusto natin ma-increase is yung PHR natin, then ano yung itsura nun? Okay? So again,
Ang tanong, paano natin ma-increase yung PHR? So, yung computation na pinakita ko kanina, a-adjust lang natin ng onte na instead na yung current income ang nilalagay nyo, ang ilalagay natin is yung target income. Target income goal. Okay? After ng target income goal, set natin yung target working hours per week. Ito, tignan yung maigi to kasi mamaya makikita nyo yung difference pag tinignan natin tong dalawang to. And then, gamitin uli natin yung formula natin kanina. Okay? So, paano yun? So, target monthly income, hours per week, divided by hours per week, divided by 4 weeks in a month. So, ngayon, ano yung example? Okay? So, for example, ang goal ko is $10,000. Okay? Now, let's say, nagwo-work ka, sige, 40 hours a week pa rin, walang problema, 8 hours a day lang din kasi yon. So, okay lang yan. Then, divided by 4, then ang PHR natin, pag ginawa natin to is $62.50. Yan yung per hour natin na productive hourly rate. Ito malupit. Pwedeng 10,000 hours pa rin ang kinikita mo. Pero instead na, na taasan mo yung income goal, baka pwede mo rin i-consider na babaan ng konti yung working hours mo, di ba, per week. Kasi kahit na same income lang, pero 30 hours a week ka lang nag-work, and then 4 times a week yun, then yung PHR mo is 83. Mag-jump siya into $83 yan, na PHR. Okay? Nakikita nyo yung difference, di ba? So yan yung value na alam natin, yung tinatrabaho natin. Okay? Na hindi lang siya pera-pera lang. Kino-consider natin yung time. Okay? Isa pang example, let's say $15,000 tapos $40 40 hours per week lang tayo. Divided by 4, ang PHR is $93. Di ba? So hindi na nagkakalayo dito sa hindi, medyo may $10 difference na konti, pero kita niyo yung difference, di ba? It's not about the income. It's about the PHR natin. Okay? So kunyari, $20,000 or 1 million per month divided by 40, 40 hours per week divided by 4 weeks, then pwede ng 3 digits yung income nyo. Nakikita nyo na guys, yung possibilities na pwede nating ma-achieve if we just learn how to, kung ano yung ifo-focus natin, di ba? Kasi if you wanna grow your business, hindi ito pera-pera lang, di ba? It's all about the PHR. So, based on where you are right now, and dahil nakita nyo na it's not about money lang, kasi yung iba gustong i-lessen yung time, or yung iba both, then I think, pag nandito kayo sa category na to, then this is a time na malalaman natin na ready na tayo to productize our service. Okay? Kasi kung ngayon pa lang, sobrang busy na kayo sa work nyo, and then hindi kayo masaya sa PHR nyo, then it's time to productize your service. Ang tanong, ready ka na ba to productize your service? Kasi kung ready na, define ko lang saglit kung ano ibig sabihin ng productize na service. So basically, yung productize na service, it's all about packaging yung know-how mo plus your skills into a repeatable system or process by narrowing narrowly defining our clients, yung mga itatarget nating clients. Okay? So again, yung productized service is about packaging your know-how and skills into a repeatable system or process by narrowly defining your clients. Yan. And important lang natin maintindihan na itong productized na service na to, hindi siya applicable sa lahat ng market. Okay? Kasi if you're planning to charge over $7,000 plus per month, like sobrang premium talaga na service, medyo ano na yun, kumbaga kailangan na ng custom work talaga pag ganun yung offer natin. Okay? So, caveat lang na hindi pang productized na service, yung ganun kalaking income tapos isang client lang yung i-charge natin. Diba? But, if you have a $500 to $5,000, even $7,000 more or less na offer, and gusto mo pa rin mag-offer ng onting customization pero medyo minimal lang para sa clients kasi hindi naman natin aalisin yung custom work sa client eh. Pag nagawa natin ng tama yung pag-productize na service, may customization pa rin yan. Ako na-experience ko yan palagi, lahat ng clients namin yung output custom. Okay? Pero on the back end, productize kami kasi repeatable yung process namin. So pwede yan. Then pag ganito yung tinatarget mong offer, then pasok na pasok to sa pag-productize ng service. Okay? So, ano yung mga steps natin to productize your service? Okay, so ito, pay close attention na dito. Ready nyo na yung mga notes nyo dito. And kumbaga, i-imagine na natin kung paano natin mapaproductize yung service natin kasi ito na yung mga steps. Okay? So, first step to productize our service is una, kailangan natin maintindihan yung type of market na sinaserve natin. Kasi naalala nyo ba yung definition natin ng productized service? Na part nun is narrowly defining our clients, our target clients. Diba? So part nun is kailangan na intindihan natin kung anong type of market yung sinaserve natin. Okay? Second
is identify natin yung type of business model or revenue model ni client. Okay? So again, ninanarrowly identify natin yung target client natin, kaya natin ginagawa to. And in a bit, hihimay-himayin natin yan. Okay? And then, from there is i-define din natin yung type of fulfillment, ito naman, sa side naman natin to, na dinideliver natin for our clients. Alright? And then finally, is imamaster natin yung art ng tinatawag naming relentless refinement. Okay? So dito kasi, once na naging repeatable na yung process mo, magkakatalo na lang talaga kung gaano ka-refined yung productized service ninyo. Okay? So, are we still clear so far? Sige. So, kung okay naman, yan, then, punta na tayo dun sa type of market. Alright? Now, in my experience, yes, iba-iba yung mga market na sinuserve natin. Mayroong nasa coaching space, real estate, e-commerce, software, etc. etc. Marami mga industries na clients tayong sinuserve. Pero kahit na iba-iba sila, minsan pwede natin silang ilagay sa dalawang category or two types of market. Okay? Yung una doon is yung tinatawag nating ever-changing na market. Ito yung mga market na every 2 years or so, laging may nagbabago sa market or industry na yon. Okay? So for example, yung mga nasa online marketing space, yung mga coaches, courses, nagkikreate ng course, ganyan, every 2 years, lagi may bagong offer na lumalabas. Every 2 years, lagi may bagong way para makakuha ng clients na lumalabas. So hindi siya ganun ka-steady na market. So kailangan natin maintindihan na may mga clients na every 2 years, nag-iiba ang business nila. So kailangan lang natin tanggapin na ganun yung nangyayari. Next is, kung merong ever-changing, then meron din tinatawag na steady na market. Itong steady na market na to, is sila yung mga market na kahit na 5, 10, 15, 20 years, same pa rin kung ano yung kailangan nila. Diba? Same pa rin kung ano yung ginagawa nila. Anong mga sample niya? Sample niyan is yung real estate. Diba? Yung real estate, ako nagtrabaho ko sa real estate noon from 2010 to 2014 and more than a decade na yon hanggang ngayon, same lang din yung ginagawa nila. Di ba? Naghahanap ng leads and then i-close nila sa sales, benta ng bahay. Di ba? Walang masyadong changes sa offer. Pwedeng yung lugar lang, nag-iiba, pero bahay pa rin yun. Walang masyadong changes doon. Di ba? Same goes sa insurance. Na-try ko rin kasi mag-insurance, pero yung mga insurance companies na nakikita natin out there, marami dyan. Decades na available. Yung isang ang pinagtrabahuhan ko, 100 plus years na dito sa Pilipinas. Di ba? So steady yung market nila. Walang masyadong nagbabago and kailangan lang natin maintindihan na steady yung market na yun. Bakit? Bakit natin kailangan maintindihan? Kasi ang intention sa productize your service, di ba? Ang definition natin is hanapin yung repeatable na system para sa service natin na yun. Di ba? So ngayon, hahanapin natin yung repeatable dito sa dalawang market na to. Malamang sa steady market, pare-pareho lang yan. So medyo repeatable yon. Pero kailangan natin makita kung paano natin ipoposisyon yung offer natin para makuha natin yung attention nila. And una, sa ever-changing market, ayan, dahil paiba-iba yung offers every 2 years, dahil nag-iiba-iba kung paano kumuha ng clients every 2 or 3 years or so, dahil nag-iiba-iba yung mga tina-target or yung mga main focus nitong mga nasa ever-changing market na to, then ayaw natin na yun yung focus natin pagdating sa productized service. Kasi ang hirap i-productize kung iba-iba yung gusto nila, di ba? Instead, focus tayo sa one thing na hindi mag-iiba kahit ilang taon pa, and that is outcome. Yung outcome, tatlong klase lang yan para sa mga market natin na nasa B2B space. Kasi, tama ba? Businesses ba ang sineserve natin? Tama ba, guys? Di ba? Di ba? So, most likely B2B yung ano yan. Whether startup yan or kung ano man, B2B yung target natin. Ibig sabihin, pag B2B yung target natin, yung outcome na repeatable is either, ito wala dito sa slide, so note nyo na lang, pero it's either more money, or save money. Okay? It's either you help them get more money or you help them save money or you help them save their time so that they can have more money. Yan. At they can focus more on the money-making activities. So tatlo lang yan. It's either you help them get more money or you help them save money or you help them save time so that they can focus more on other money-making activities. Okay? So yun yung outcome. Same lang ang goal natin dito. Same outcome. Okay. Next is yung steady market. Sa steady market, dahil pare-pareho lang yung offer nila kadalasan, minsan iniiba lang nila yung pangalan nila. Kunyari sa insurance, pare-parehong insurance lang yan, pero iba-iba lang yung pangalan. Then, dahil ganun yung market, ang focus natin para mag-stand out naman tayo ng onte at hindi lang tayo yung tipong maging part ng crowd is magfo-focus tayo sa mechanism.
sa new mechanism. Okay? Example na to is kunyari, yun nga, real estate. How to get clients sa real estate or how to generate leads sa real estate is minsan focus tayo sa Facebook. Diba? Get leads on Facebook. Minsan get leads on Instagram. Minsan get leads on TikTok. Minsan get leads on YouTube. Diba? Or iba-iba pa yan. Kunyari sa insurance, diba? Or sa sabi nating software naman, software na market or startup, ganyan. Ay, hindi, yung startup pala tsaka software ever-changing yun. Pero insurance na lang, na steady market. So insurance, leads din yung problem nila doon. So pwedeng leads na paid, pwedeng leads na organic kasi video-video yung ginagawa, di ba? So new mechanism yung focus. Okay? So basically, ito lang naman yung step number 1 natin. Ang tanong ko sa inyo guys is, nasaan yung market nyo? Ever-changing ba or steady market? Kasi pag malinaw yan, then alam nyo na kung paano nyo ibebenta itong productized service. Focus ka lang sa pera or more time or focus ka sa mechanism. Okay. Next is, now na na-identify na natin yung type of market, next is, i-identify naman natin yung business model or revenue model ng business. Because again, yung productized service, it's all about narrowly defining yung ideal client natin. Okay? So, na-identify na natin yung type of market. Ngayon, pupunta naman tayo sa business or revenue model. So, paano natin gagawin yun? Ito, bibigyan ko kayo ng mga example ng business model at revenue model. And the reason why we're doing this is that pwede kasing same market yung sineserve natin. Pero kunyari, ako, sineserve ko sa consulting business ko is mga nagbebenta ng info product. Okay? Akala ko noon, pare-pareho lang yung, yung mga business at revenue model ng info product. Ang nangyari tuloy is, sinerve ko sila, yun lang yung focus ko, yun lang yung positioning ko, kumuha ko ng kahit anong client, basta nagbebenta ng info product, yung mga courses, ebooks, coaching, consulting, etc., etc. Pero ang ending, na-overwhelm pa rin ako. Bakit? Kasi hindi malinaw itong business at revenue model. Kasi meron pa palang isang layer na kailangan nating maging repeatable. And that is itong business at revenue model. So, ano ba yung mga business model na example natin dyan? So, mamaya, tatanungin ko kayo kung ano yung sineserve ng client. Baka pwede nating himayin kung ano business model nila. Pero in my experience, ito yung top 4 na nakita ko. Una is yung sa software. Yan. Sa mga nag-offer ng, yung mga clients nila is software, iba-iba yung business model niya. Merong B2B, merong B2C, merong freemium, na free lang muna yung app sa simula, and then may paid in-app purchase sa likod. Meron naman iba, subscription talaga, month-to-month basis. May iba naman, nila-license nila yung product nila sa malalaking company. So, iba-iba to. Di ba? Iba-iba yan. Meron din yung mga e-commerce. E-commerce, iba-iba rin yan. Akala ko dati pare-pareho lang yan. Kasi ngayon, naglalaro din ako dito sa e-commerce business. Pero yung e-commerce pala, merong dropshipping, merong distribution, merong direct-to-consumer, may private label, di ba? So, iba-iba yan. Coaches, yan. So, yung coaches, iba-iba, meron yung one-on-one group coaching, courses, membership, masterminds, real estate, iba rin yan. Merong mga agents, merong buy and sell, merong buy and hold or investing, merong wholesaling, di ba? So, ito yung mga sample na business models ng client. So, dito sa step number 2 natin, pili lang kayo kung focus na, okay na ba kayo sa business model or mag-go deep pa tayo sa revenue model. Pero ngayon, clarify ko lang, make sense ba so far itong business model na to? Nililinaw natin yung business model ni client. Yan, make sense? Yes? Okay. Na-realize nyo na ba kung anong business model ni client nyo? Yan. Alright. Okay, yes. Okay. So ngayon, okay yan, sige, pwede yung mga business model. Now, what if, katulad ko, na yung business model is pwedeng halo-halo sa isang client? Like for example, sa akin, halo-halo na may mga naging client ako, meron silang group coaching, may courses, may membership, may masterminds. Di ba? So anong pipiliin ko doon? Alangan namang isa lang piliin ko, then paano ko sila isa-serve? Di ba? So may mga iba kasing mga businesses na pwedeng pare-pareho nilang ino-offer yung iba-ibang type of business model. Kaya lalalim tayo ng konti sa revenue model. Okay? Revenue model. Ano naman yung itsura ng revenue model? Alright? So ito, sample lang to ah. So kunyari sa software, isang sample ng revenue model sa software is meron akong isang minimentoran, client niya is isa sa pinakamalaking chatbot na software company dito sa mundo, and the way they get client or the way they get revenue is through ads. Yun. So isang revenue model yun, ads, di ba? Yung iba naman B2B. Diba, B2B, nagpe-present sila sa mga malalaking businesses, maybe nagko-cold call sila or pumupunta sila sa offices, di ba? So kasi yun yung business model nila, di ba? Yung iba naman, commission. Di ba? Like every transaction, doon lang sila nagkakaroon ng revenue. So pwedeng yun din yung business model, ay revenue model nila. So important to, lalo na kung yung offer mo is pasok sa revenue line. Kung familiar kayo sa revenue line, yung revenue line, ibig sabihin nun is leads, conversion, retention. Di ba?
So basta pasok kayo doon, mas lalong importante itong revenue model na to. Okay? Ano pa ang example niyan? E-commerce. Alright? Yung mga ibang e-commerce, katulad sa amin, ads talaga yung focus din namin. So isang revenue model yan. Yung iba naman, affiliate, nakikipag-usap sila sa ibang mga tao, tapos para i-promote yung service. Yung iba naman, organic or influencer marketing, di ba? So sa social media, naglalaro, doon sila kumikita ng mga, doon sila nakakabenta. Yan, revenue model. Ito pa, yung sa coaches, ayan. Ako, dito ako naglaro noon na dito ko na-realize na pwedeng meron silang group coaching, courses, membership, masterminds. Yeah, iba-ibang offer yung in-offer nila. But the way I productize my service is nag-focus ako sa revenue model. Okay? Na nung naintindihan ko na focus lang ako sa, let's say, sa group funnel. Lalo na nung nagsisimula ako kasi isa sa ginagawa ko before is how to monetize yung mga Facebook group nila. Then, dun naging productize yung service. Okay? And then eventually, pwede itong mag-evolve. Hindi ko sinasabing stick ka na dito forever. Pwede siyang mag-evolve. Depende sa kung saan mo gustong dalhin yung business. Pero ako, nag-evolve siya into yung mga VSL funnel na tinatawag or video sales letter na funnel na from ads, may video, tapos from video, may mga follow-up at may sales page na nangyari. Yun lang yung focus ko para sa productized service. Di ba? Kahit na ano pa yung i-offer nila, group coaching, courses, membership, mastermind, productize pa rin yung service ko kasi isa lang yung revenue model na ginagawa. Because of that, repeatable yung processes ko sa likod ng business. Dahil repeatable yung processes namin, then pwede ako maglagay ng tao na gawin yung mga ibang parts na hindi ko na kayang gawin or gusto ko lang ipasa kasi hindi ko siya forte kasi repeatable naman yung process. Diba? All because nalinaw ko yung revenue model. So, ganun siya. And finally, dito sa real estate, ganun din. Pwedeng tripping, yan, online trip, like yung sa in-person, pupunta ka sa mismong lugar, or online tripping, ganyan, or referrals, or maybe speaking on stage, pwede rin yun. Kasi iba, nagtotalk sa mga investor, yan. So, iba-iba. Iba-iba tong revenue model. Ngayon, ang tanong ko sa inyo guys is, malinaw naman ba so far itong revenue model? Yan, kinaklarify lang natin kung nagigets ba. Okay, very good. So, dahil clear naman. Yan. So, again, kaya natin ginagawa tong step number 2 na to kasi ang goal is hindi lang tayo mag-niche down sa isang market. Ang goal, kung gusto natin ma-productize yung service natin, kailangan natin ma-narrow down into a business model or revenue model para maging repeatable yung processes natin. Okay? I hope I'm making sense para sa step number 2 natin. Kasi kung yes, then pupunta na tayo sa ating step number 3. Yan. Alright. So, dahil clear naman so far, punta tayo sa step number 3. And dito sa step number 3 is identify naman natin yung type of delivery na ginagawa natin. Kasi again, ang definition natin ng productized service is packaging our know-how and skills into a repeatable system by narrowly defining our target clients. Ngayon, papunta na tayo sa know-how tsaka sa skills natin. Okay? Kanina pinag-usapan natin tong ideal client, tapos pinag-usapan natin na yung repeatable system by going the business model and revenue model. Ngayon, pupunta tayo dito sa skills natin. Anong type of service yung ginagawa natin? So, balik lang ako dyan. Type of service, type of delivery na ginagawa natin. Now, iba-iba yung service natin. Okay? Kanina, nung nagsimula tayo, tinype nyo yung mga offers ninyo, pero marami ng bagong dumating. So, okay lang ba pa-type ulit sa chat kung ano yung mga services na ino-offer nyo sa client ngayon? Okay? Pa-type nga. Sige nga, para ano tayo, ma-remind. Email, bookkeeping, yan. Copywriting, Facebook ads, project management, Shopify, marketing, copywriting, awards creation, social media, yan. Launch support. Alright. So itong mga offer ninyo, pwedeng maraming iba-ibang klase ng offer out there, but in my experience, pwede natin siyang i-boil down into 2 main types of delivery ng service. Okay? Ano yung 2 main types na yun? Una is yung creative. When we say creative, meaning kailangan ng creative power natin or yung thinking natin, yung isip, kailangan nating mag-isip para ma-deliver yung service. Hindi ko sinasabing hindi natin kailangan mag-isip dun sa isa, pero mas maraming isip dito sa creative power na delivery. Kasi maybe strategic siya or talagang hihimayin natin yung sa clients, etc. etc. So, ang maganda, ang good news dito is kahit na creative yung offer mo, pwede pa rin natin siyang i-productize. Mamaya, malalaman mo kung paano. Yung isang type of delivery pa, bukod sa creative, is yung tinatawag nating mechanical na service. Yung mechanical na service is ito yung mga service na pare-pareho lang talaga yung ginagawa. Hindi masyadong kailangan ng brain power kasi less lang yung brain power na kailangan dahil basta finalo mo lang yung steps, ma-achieve mo yung outcome. Okay? So ano yung mga itsura niyan? Alright? Ang mga itsura niyan is yung sa creative power,
pwede nating i-consider na yung copywriting, very creative yan. Kasi talaga mag-iisip tayo kung ano yung isusulat natin. Di ba? Yung marketing, depende sa type of marketing, pero pwedeng creative yan. Di ba? Kasi mag-iisip tayo dyan. Graphics, pwedeng creative, yeah. Kasi, yeah, graphics. Di ba? Ano pa? Yung project management, pag pwede tayong maging creative kung medyo papunta sa OBM, yung level. Di ba? So, pwedeng creative yun. Ano pa? Yan. Yung email, depende rin kung may strategy. Yan. Pero, basta kailangan ng brain power, creative yan. Yung mechanical naman is ito yung mga, basta mag-follow tayo ng steps ma-achieve natin yung outcome. Bookkeeping, for example. Yung bookkeeping, basta may dumating na, basta alam natin kung saan kukunin yung mga data, tapos ilalagay natin yung data sa isang platform, mga Zero, QuickBooks, etc., etc. Tapos ifa-file natin yung mga yon. Pare-pareho lang yan. Di ba? Pare-pareho lang. So, kaya siya mechanical. Now, bakit natin siya dinidiscuss? Kasi again, hahanapin natin yung repeatable process dito sa business natin. And sabi ko sa inyo, kahit na creative yan, pwede natin siyang gawing repeatable. Paano? Okay? So, dito, pag creative power, ang repeatable process is yung principles. Okay? Yung principle. Na ibig sabihin nito is, uh, kunyari copywriting. Diba? Para makapagsulat tayo ng copy is ano yung pagsusulat ng copy kasi pwede na nating i-AI yun ngayon di ba? However, part nung hindi natin ma-AI is yung principle na kailangan nating gumawa ng research coming from the client itself, for example. Di ba? So, ang pwede nating example dito is sa creative power, yung mga process nyo is instead na before magsulat ng copy, research muna. Di ba? After mag-research is, baka nga before research, pwedeng audit muna, like high-level audit. Titingnan nyo kung ano ba yung ginawa na nila before. Tapos mag-research ka, sino yung mga competitor at ano yung mga difference nila sa offer mo. After nun is pwede mong gumawa ng outline or draft. Hindi, outline muna ng copy. Like, merong outline ng headline, yung lead copy, body copy, call to action, etc., etc. Pagpasado, then saka kagagawa ng draft. Nabubuuin mo na yung copy mo, di ba? And so on and so forth. So, ibig sabihin, kahit na creative yung service natin, pwede natin yan gawing repeatable as long as ilalatag natin kung ano yung principles involved doon sa creative process na yun. So, kung iisipin mo, parang ganito yan. So, oops, yan. So, let's say, yan. Kunyari, magsulat tayo dito ng, yan. So, copywriting. Parang ang ginagawa natin dito, process development ata yung tawag. Hindi ko maalala kung ang tawag. Pero, pwedeng, yan. So, let's say, copywriting. Tapos, under nun, pwedeng yung mga high-level principles, is audit. Ito, sample lang to. Hindi ko sinasabing ganito yung gawin nyo. Tapos, uh, auditing, research, yan, outline, publish. Yan. Tapos, from there is, lalagay natin sa audit. Ano yung ginagawa niyo sa audit? Ano yung tinitingnan niyo? Titingnan mo yung sales page. Sa sales page, ano yung tinitingnan mo sa sales page? Kasi pwedeng yung headline, di ba? Pwede rin yung uh, call to action. Yan. Pwede mo lang i-check yung ads. Yan. Tapos under ng ads, ayusin natin. Oops, yan. Yan. Pwedeng tingnan mo sa ads is yung creatives, yan. Pasensya na, hindi ko maayos yung sa aking itsura, yung itsura sa slides dito. But I hope you get the point. Ganito natin siya ginagawa. May high level, and then meron tayong mga mechanical parts below. So, going back is principles, and then saka natin gagawin mechanical. Okay? So, ito yung technique dito. Pag mechanical na yung service mo, hindi mo na kailangan lagyan ng principles kasi mechanical na yan. Okay? Pero pag creative yung business mo, then lalagyan natin ng principles and then saka natin lalagyan ng mechanical. Alright? Yan, nakikita nyo na yung difference na to. Yan. So ito, kunyari project management, sabi ni Coach Pao, ang repeatable process depende sa principles na gagamitin. So for example, waterfall, sequence of task, agile. Ayan, di ba? So may ganyan pa. So ngayon, baka isa sa principle is identify kung anong type of project management yung gusto ni client. Di ba? Kasi under doon, pwede kang maglatag na, okay, kung waterfall, then ibig sabihin sequence yung gagawin. Di ba? Kung agile, then parallel pala yung gagawin. Yeah, parang ganun. So, ang intention is malalatag natin siya. So, yan yung tanong.
So ngayon, kung babalikan natin yung business model tsaka revenue model pala for the sake of others na hindi nakita. Pero kung titingnan nyo, based dito sa business models or revenue models natin, yan, ah pwede nating mas streamline yung repeatable process. Yung repeatable process. Kasi kunyari, webinar lang yan, then yung principles tsaka mechanical steps about webinar, yun lang yung titignan natin. Alright? Kunyari naman, dropshipping yung sa client, then yung part ng dropshipping, kunyari VA service, dropshipping, then yung pag-research ng suppliers, pwedeng dun lang tayo focus. Meron tayong steps for that, di ba? Or so on and so forth. But basically, ito yung tatlong main things na gusto natin gawing repeatable para sa service natin. And ang ending nito is yung itsura niyan, pag tinuloy-tuloy natin yung sa business natin, is para kang uh, eto, question for everyone na nandito. Ano yung tingin yung service nung wala pang online, lalo na nung wala pang online, na productized, na nakaka-relax? Yan. Oh, pop quiz siguro para sa mga nandito. Kasi ano yan nagagawa na to before pa. Baka hindi nyo lang napapansin. Okay? Ano kaya ang service na kahit hindi online, pero productized, kasi repeatable siya, tapos nakaka-relax yung service na yun? Pa-type sa chat. Masarap siyang gawin pag maulan or after mo mag-work or every weekend. Ganyan. Nagsa-start sa letter S or letter M. Yan, yan. Ayan. Ayan. Ayan, massage, 'di ba? Or spa services, 'di ba? Kasi ito is pwede siyang ito nga meron pang yung spa ko napunta sa mga parang haircut pala no. Hindi ko mali pala yung screenshot ko pero let's say yung sa mga massage, Swedish massage, 'di ba? Thai massage and so on and so forth. Kumbaga productize siya kasi ang tawag doon, paulit-ulit lang yung ginagawa. Tapos dahil paulit-ulit yung ginagawa, pwede silang maglagay ng tao to deliver that service. Pero at the same time, customized pa rin for client. Di ba? Kasi hindi naman lahat gusto Thai massage. Yung iba gusto Swedish massage. Yung iba combination. Di ba? And so on and so forth. So ito yung isang example niyan in the real world ng pag business to consumer yung ginagawa natin. So isa pa is, ito, barbershop. Di ba? Ganun din. Yung barbershop, may iba haircut lang. Yung iba children's shave. Yung iba meron pang pang-ahit ng mga balbas or bigote. Yung iba may eyebrow threading pa, di ba? Pero lahat ng yan paulit-ulit lang. Di ba? Paulit-ulit lang. So ito yung example natin sa mga business to consumer na market. So later, papakita ko yung mga B2B na example, international tsaka sa local, para magkaroon kayo ng idea kung paano yung ipaproductize yung service natin. But ang process is ito, malaman natin yung type of market, malaman natin yung business or revenue model, and malaman natin yung types of delivery. From there, pupunta na tayo sa step number 4, which is yung tinatawag nating relentless refinement. Okay? Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, once na naging repeatable, sa simula lang may pagod to guys. Sa simula may pagod, sa simula baka ma-feel mo yung growth na pinag-usapan natin kanina kasi may growth pains ng onte dahil i-build out natin to. But I tell you, basta ituloy-tuloy lang natin to, pwede tayo mapunta sa scalable. Kasi ngayon, na-experience ko na tuloy-tuloy yung pasok namin ng clients, dozens and dozens every single month, pero hindi na ganun ka-stressful kasi na-productize na namin yung service. And the key to that is yung relentless refinement na tinatawag. Okay? Itong relentless refinement, pwede nyo na lang i-screenshot to, pero basic lang naman to. Basic, pero sobrang powerful. Okay? And yung basic na yun is yung tinatawag natin na ganyan. Yan. Kasi yung pag-productize natin ng service is yes, ilalatag natin siya. Katulad ng pinakita ko sa inyo kanina, same na market, same outcome. Tapos, alam natin yung business model and then ilalatag natin yung mga steps. Di ba? Pag nalatag na natin yun, tatry na natin siyang i-apply or i-deliver para sa mga clients natin. Pag dinideliver natin siya para sa client natin, syempre, hindi naman agad-agad mag-work yan. So, may effect na mangyayari, magkakaroon tayo ng feedback eventually. And yung feedback na yun yung gagamitin natin to refine yung service natin. And after that refinement is makakakuha na naman tayo ng feedback kung okay, goods na ba or hindi ba. Kasi kung goods na din, okay na yan. Onting tweaking na lang yan. Siguro every 3 to 6 months or so, pwede na tayo mag-move forward sa ibang parts ng business. Diba? Nakikita nyo ba yung value nitong relentless refinement? Sobrang simple lang nito pero very powerful to sa amin. Sa amin, siguro every 6 weeks, every 2 months or so, nagre-refine kami ng process. Pero the more na we refine this, the more na mas bumibilis yung ginagawa. But gets ba itong refinement na to? Basic lang naman to, but crucial siya. Crucial siya sa productizing your service. Okay. So, yan. At least clear naman tayo so far. Kasi so far, nalaman natin kung ready ka na ba to productize your service. And
kanina lang pinakita ko yung step-by-step process on how you can do that sa business mo. Ngayon, pakitaan ko kayo ng sample. Okay? Para magkaroon siya ng clarity sa isip natin. Ano ang itsura ng isang productized service? Okay? So ito, pwede nyo i-take notes yung mga website na to kasi active pa tong mga to at pwede nyo pag-aralan kung nag-work, kung paano mo siya magiging model sa business. Pero ang isang example natin dito is ito. Anong tawag dito? Ito yung vastaffer.com. Yan. So itong vastaffer.com, nag-offer siya ng service ng mga VA services para sa mga clients. So mostly mechanical type of service yung ino-offer niya sa mga clients. Dahil doon, kaya mechanical lang alam na ni client yung kailangan nila. So more on yung admin work yung ino-offer nito. So pag may dedicated assistant, 20 to 40 hours per week, ito $800. Pag hourly plan, then it starts at $298 per month. So yan yung isang example ng productized service. Isa pa, is ito yung tinatawag nating 90-minute books. Yan. Itong 90-minute na books, tumutulong sila sa mga experts, authors, at kung sino man na authority na magsulat ng book, and ang requirement lang nila na time para sa client nila is 90 minutes. Okay? Naalala niyo yung yung sa type of market natin kanina? Yung mga authority or yung mga experts, pwedeng ever-changing market yan. Kasi iba-iba yung offer na binibenta, iba-ibang stage, iba-ibang packaging, ganyan. And isa sa output, or isa sa repeatable para sa mga experts is save time. Save time. So itong 90-minute books na to, ang ino-offer nila is hindi talaga yung 90-minute book. Ang ino-offer nila is they help experts save time kasi 90 minutes lang may book ka na after nito. Di ba? So yung mga offer nila is merong mga signature offer. Oops. Yan. May signature offer na yan, $2,000, pwedeng 3-pay option. Meron ding plus na $3,000. Meron ding pro na $5,000. Yan. Pero yan, naka-productize na yan. As in, nakaset na yan. So paulit-ulit lang nilang ginagawa yan. Marami silang clients na nakukuha every month dahil productized yung service. Okay. Next is ito. Yan. Paano naman kung medyo nandun tayo sa premium na service? So ito naman is yung example nito is yung CMO or yung Chief Marketing Officer. Part ng pagiging productized pag ganitong level of services is gagawin natin siyang fractional. Okay? Kung makikita nyo dito sa upper left may fractional na nakalagay. Ibig sabihin ng fractional is hindi siya full-time, part-time lang, or control niya yung oras niya. Ganyan. And kahit na-control niya yung oras niya, pwede siyang mag-charge ng premium kasi naka-productize yung service. Alright? Ang ino-offer niya dito na outcome is more money for clients. Kasi marketing to, yung Chief Marketing Officer yung ginagawa. So, pwede nyo i-check. cmox.com ata tong website na to. cmox.com. Yan. Meron pa. Ayan, ito. Kenji ROI naman. So, ito para sa mga Amazon PPC Management Services. Yan. So, ganun din. Amazon yung focus kasi yun yung business model. Nagbebenta sa Amazon. Diba? So, kaya niya na-productize yung service. Ito pa. Ito yung bench.com ata to or what? But ito, bookkeeping naman to na service ulit. Bookkeeping na service. So dito, may dedicated bookkeeping expert sa essential, sa premium. Merong licensed professional na to file your income tax return. So ganyan. So yung isa, pwedeng taga-kuha lang ng books, taga-collect lang. Yung isa, pwedeng taga-file din. Diba? So yan. So yan yung ginagawa natin. So dito, regardless, wala tayong bearing kung premium ba yung service mo or what. Nagkakatalong na lang talaga kung creative or mechanical yung service mo. Kasi pag creative, syempre medyo mas premium yun. Mag-iisip ka ng onte. Pag mechanical, medyo mas mababa ng onte, pero maramihan. Maramihan yung service. Alright. So, ito pa. So, meron tinatawag na ito, slide bin. O, imagine nyo guys, pag-create lang ng pitch deck. Ano lang to? Presentation lang to. Pwedeng nasa Keynote or pwedeng nasa Google Slide. Pero nagkikreate lang sila ng pitch deck para sa client nila. Pero dahil creative work yun, mag-iisip talaga sila kung paano ipipitch yung client na yun. Tapos, yung market pa nila is ever-changing na ang outcome is gusto nila more income kasi yung more income is investors. Alam mo yun? Dahil doon, napoposisyon nila yung service nila into a more premium service. Di ba? Yung strategy plus pitch deck, $5,000. Di ba? Pag pitch deck lang, like medyo mechanical to, onting creative kasi may design, $2,000. Pag totally mechanic na design lang, $599. Di ba? Ito pa, yan, pag sa mga Google Business Management naman, pwedeng i-optimize yung profile, yan, or i-manage yung profile. So, depende, kasi ito, mga mechanical na step to, kasi ideally, may Google Business na sila, ganyan, and so on and so forth. Now, pakitaan ko naman kayo ng yung mga productized service ng mga mini-mentor kong mga
mga students at members ng mentoring program namin. So, isa doon is yung tinatawag nating ZipMade. Yan. So, ZipMade. Wait, palitin ko ng screen. Yan. So, itong ZipMade. Ay, so, ito. Yan. So, as you can see, hindi po ako technical na tao. Kaya, ang bagay kong maganto. Pero I'm trying my best para ma-accommodate kayo, guys. So, ayan. So, ito yung ZipMade. Ayan. So, yung ZipMade is unlimited on-demand graphic design na subscription. Alright? So, itong ZipMade na to is wala na. Hindi nyo na kailangan pag-aralan yung design kasi meron na silang dedicated na mga designers for that. Ang dami na nilang malalaking businesses na na-serve. And yung service nila is parang ganyan. Ayan. So, meron silang $495 per month, unlimited graphic design. Sabihin nyo lang kung ano yung gusto nyo mapagawa, kami na bahala doon. Unlimited logo and branding, unlimited brands, unlimited user, di ba? So, yun naman yung isang ino-offer nila. Tapos meron pa, meron din silang offer na hindi lang design. May video pa, di ba? So, edit yung short form video, edit yung long form video, edit yung mga reels, shorts, TikTok. So, pwede rin yan. And then meron din silang mga pang high level, pero yun, medyo premium na talaga yun. So, yan yung isang example. Ito pa, podcast engineers naman. Itong podcast engineer, ito yung isa sa mini-mentor din namin. Pero ang ginagawa nila, mechanical talaga to, mechanical. Na merong podcast recording si client. And then yung podcast engineers is, sila yung nag-e-edit ng podcast. Diba? Ini-edit nila, nililinis nila yung podcast. Minsan nilalagay din nila sa mga shorts na version. And dahil doon, dahil mechanical, ito yung mga packaging nila. So may 365 per month, 780, 1,000, ganyan. Ito may audio lang, yung iba audio plus video, yung iba full package. Diba? So kung mapapansin nyo, isa sa technique to productize your service is kailangan lagyan natin ng boundary kung hanggang saan lang yung kaya nyo. Lalo na kung medyo may time involved to deliver your service. Alright? Ito naman yung isa is yung Beyond Digital. Beyond Digital is more on ano naman to, Facebook ads tsaka e-commerce growth strategy para sa mga e-commerce business owner. Dito, hindi siya naglagay ng package, pero behind the scene is naka-package at naka-productize yung service. Kasi pwede rin. Hindi naman kailangan nakalabas agad lahat ng presyo ninyo sa website nyo to offer a productized service. Ako nga, before, nasa Google Doc lang yung offer ko eh. Di ba? Nasa Google document lang yung offer ko, pero productized pa rin. And the reason for that is, ayun nga, kaya natin gawing repeatable yung mga processes and sa kanila, ganun yung ginagawa dito sa Beyond Digital. And alam mo ba, na sila is ngayon, kumbaga, consistent na sila na kumikita ng 7-figure months din. Tapos yung mga tao nila is nasa mga 12 to 15 people. And yung mga business owner is happy sila kasi yung working hours nila is 6 to 7 hours lang per day. Diba? 7 figures, 6 to 7 hours per day. Kumusta naman yung productive hourly rate nila na gano'n? Diba? Although, syempre, full transparency, minsan pag may ginagawa silang bagong project, kailangan nila mag-extra working hours, pero temporary lang. Hindi siya every single day. Okay? Nagigets nyo ba guys? Yan. Yan. Kasi punta na tayo sa final example. So ito yung IT Create. Yan. So ito naman, Google Ads naman to. Yan, Google Ads. So nakita nyo, ads to. Revenue model yung tinitignan nila. Nakafocus sila sa Google Ads lang. And dahil nakafocus sila doon, pwede nilang i-identify kung paano nila mapaproductize yung service. Part nun is tinitingnan nila yung monthly ad spend ng client. So depende sa monthly ad spend, yun yung package na ino-offer nila. Ayun, meron pa 300K per month na ad spend. Ayan, 'di ba? So yan yung mga example ng ating productized service. So medyo marami tayong pinag-usapan today, but are you learning guys? Are you learning? Na-enjoy nyo yung mga pinag-uusapan natin today? Yes, yan. All right. Okay. Yan. So, yan. So to recap, ang mga pinag-usapan natin is yung pinag-usapan natin kung ano yung shift na kailangan natin gawin. Na from dati, nasabog, kasi we are all over the place. Gusto natin maging focus lang sa productized service natin, tapos yung service na yun yung magsuserve ng multiple clients. The reason for that is gusto natin dumating yung point na highly scalable yung business natin para lumalaki yung income, pero yung stress hindi sobrang laki nung jump. Di ba? You also discovered na pinag-usapan din natin kung paano ma-increase yung productive hourly rate nyo or yung PHR by computing yung monthly income natin divided by work hours per week divided by 4 weeks a month para hindi lang pera yung tinitingnan natin. Ang tinitingnan natin is yung pera tsaka yung time na tinatrabaho natin para kitain yung pera. Kasi crucial siya para malaman natin kung kailangan natin mag-productize ng service. And dahil doon, nalaman nyo how to productize
your service. And ang tanong ko na lang sa inyo guys is, na-enjoy mo ba yung call so far? Yon, may mga nauna nang sumagot. Kung na-enjoy nyo ba? Feeling nyo ba valuable? Itong nakita nyo? Nakita nyo, valuable ba yung call na to? Yes? Ba? Now, do you feel more comfortable na yung service mo is kaya palang maging predictable yung result kasi productize yung service? Right? And have you come up with the ideas? Meron na ba kayong mga naiisip na ideas? Para kanina may nakita ko na may nag-iisip na siya ng idea kung paano niya ipaproductize yung service niya. Di ba? And is it fair to say na yung productizing your service can be a great advantage for you as you scale your business? Right? Di ba? Di ba? So, yeah. So I hope nandito ka sa inspired na tao. Kasi yes, mga business owners tayo dito. Hopefully, tapos na tayo dun sa point na hindi tayo willing to do what is needed para makapag-scale tayo ng business. And hopefully, you're inspired to know kung paano pa mas lalo natin magawa to at makapag-level up tayo. So, yan. Basically, yan lang naman yung ating call for today. But hopefully, nakatulong itong session na to and looking forward sa mga next level ninyo dito sa business. So, yun lang muna for today's video. If you're still watching, thank you so much for your attention. If you enjoyed the content na ginagawa natin dito and you want to see more, then please consider clicking the subscribe button. Sobrang ma-appreciate ko yung support mo na yan.